Lanan. Tigil na, tigil na. Hoy, tumigil ka. Sige, mauna ka. Alas 9 pa lang, pahinga muna ako ng konti. Rolex. Ano ba yan? Hindi ba't, nasa dorm lang ako natutulog? Saan ako napunta? Ha? Lindsay. Ako ba ay nag-time travel? Pakasal ka sa akin. Ang orihinal na Lin Xingyi ay matagal nang nanliligaw sa magiging CEO ng Dang Corporation, si Jiang Ruizhou, mula pa noong kolehiyo. Sa huli, nagpakasal sila. Sa araw ng kanilang kasal, si Jiang Ruizhou ay inakalang magsisimula na ang isang masayang buhay. Pero hindi inaasahan ang orihinal na katawan ay nagbago ng lubusan. Hahaha, ako ang nanalo. Akin lahat ng baraha. Hahaha. Pagsusugal, pananakit sa pamilya, maging ang pagtataksil sa sariling hipag, si Jiang Yao. Putang ina mo. Si Jiang Yao ay anak sa labas ng pamilyang Zhang. Malandi siya sa labas at inakit si Lin Xingyi para lang makuha ang yaman ng pamilyang Zhang. Kahapon, dahil lang sinabi ni Jiang Yao na gusto niya ng cake, mabilis akong pumunta roon. Sige, Sweetie Yao, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Malapit na ako, malapit na. Aray. Ang orihinal na katawan ay nagmaneho ng 30 kilometro at nabangga ang kotse, namatay sa lugar na iyon. Aray. Ang asawa ko ay isang si na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. At ako, isang dukhang estudyante na naging isang palamunin at taksil. Buwisit. Sa isang banda, nandyan ang hipag na gumamit sa akin para umangat. Sa kabilang banda, nandyan ang aking bilyonaryang asawang si na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Teka, sira ba talaga ang utak ng orihinal na katawan? Ganap na sira para magpalipat-lipat kay Jiang Yao. Baka naman. Ang asawa ko ay isang matandang babae na kulubot ang mukha. Ha? O baka naman. Ang asawa ko ay may kakaibang hilig. Ito. Ang ganda-ganda niya, mayaman. At ang pinakamagandang bahagi, naka-wheelchair siya, nasa awa ko na siya. Kung aalagaan ko siya ng mabuti, hindi ba ibig sabihin noon, ay tuloy-tuloy lang ang pera? Kahit na mayroon siyang ilang kakaibang libob, sulit pa rin. Malibog. Lindsay. Ang divorce papers, dinala ko na. Pirmahan mo. Mula ngayon, tapos na tayo. Ha? Teka, mahal, bakit tayo maghihiwalay? Hindi sapat. Ano nang hindi sapat? Ito lahat ang mga ari-arian na binili ko. Marami pa sa drawer. Pagkatapos ng diborsyo, kunin mo ang kahit gaano. Karami ang gusto mo. Hihi. Ako mismo ang tutulong sa'yo na ilipat ang mga ito sa pangalan ni Jiang Yao. Ano? Bayaw, bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko?
Ang kapatid ko talaga, karapat dapat sa titulo niya, bilang philanthropist ng Jiang Cheng. Hindi lang siya handang ibigay sa akin ang asawa niya. Handa pa siyang maghanda ng tahanan para sa amin. Taos puso kong hinihiling sa inyong dalawa. Ang isang matagal at masayang pagsasama. Maligayang kasal. Ate, ikaw ang pinakamagaling. Sandali. Sinong nagsabing maghihiwalay tayo? Sandali. Sino nagsabing maghihiwalay kami? Hindi ko gagawin yon. Hindi magwawakas ang pagsasama namin ito. Mahal, isuot mo ito. Isuot mo, bilisan mo. Naku po, hindi man lang ako kasali sa hiwalayan. Eh ano ba ang iniiwan ko? Mabuti pang magsipsip sa isang sugar mama at mamuhay ng maginhawa. Jiang. Jiang. Handa na ng ate ko ang wedding photos at ang divorce papers. Kompleto na ang lahat. Huwag kang mag-alala, talagang hindi siya uurong. Tumayo ka. May sasabihin ako sa'yo. Isang wedding photo lang ang meron ako at iyon ay yung kasama ang asawa ko. Anong divorce papers? Ano ito? Anong divorce agreement? Wala naman. Gusto mo akong gawing panakot para agawin ang yaman ng pamilya Jiang? Hindi pwede. Asawa ko lang ang mahal ko. Jiang. Anong pinagsasabi mo? Ang asawa ko ay maganda at mayaman. Bakit ko pipiliin ikaw? Jiang, ikaw. May nakadikit sa ngipin mo. Baka naman, nagpapahirap si Jiang. Una, kontrolado niya si Jiang Ruizu. Tapos magtutulungan tayo mula sa loob at labas para makuha ang yaman ng pamilya Jiang. Mahal. Huwag na nating hayaan ang taong ito na gambalain pa ang ating oras na magkasama, ha? Tao, samahan niyo ang bisita natin palabas. Jiang, anong ginagawa mo? Jiang, bitawan mo ako. Mahal, Mahal, sinusumpa ko. Ikaw lang ang pagiging mabuti ko. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Punasan mo ang kamay mo. Huwag mong dudumihan ang sahig ko. CJ, salamat mahal. Nagmalasakit pala sa akin ang asawa ko. Ibig sabihin may pag-asa pa. Kung kaya kong mapasaya siya. Ako, pere. Ginoong Jiang, noong nakaraang buwan, si Ginoong Lin ay gumastos ng halos $1,000,000. Ninakaw din niya ang 3 susi ng kotse at 2 titulo ng lupa mula sa bahay. Ngayon, si Ginoong Lin ay kakaiba na naman ang kanyang mga kilos. May iba pa ba siyang balak? Wala akong oras para sa kanya ngayon. Pero dahil hindi naman malinis ang kanyang mga kamay, tandaan mo lang na panatilihing ligtas ang ebidensya para isakdal si Jiang Yao. At huwag mawala. Magpapabantay ako ng mabuti sa kanya. Ginoong Jiang, Sekretarya He. Malaki ang problema. Ayon sa surveillance, si Ginoong Lin ay pumasok na sa silid-aklatan. Dahil ayaw mong maghiwalay, huwag mong sisihin ang sarili ko kung maging malupit ako. Ang laki-laki ng hardin.
pero wala man lang magandang bulaklak. Pero, kapag nakita niya, ang inihanda ko para sa kanya mamaya. Siguradong, sobrang saya niya. Tapos, tulad ng, sa mga nobela, bibigyan niya ako ng baon, at sa buong buhay ko, wala na akong ibang intindihin pa. Mga mayaman ha. Nagtatrabaho pa rin hanggang ganito ka-late. Hindi. Wala rin bang hapunan sa bahay natin? Maghanap muna tayo ng makakain. Hindi. Mahal, nalaman mo talaga, ako ay talagang. Nagnanakaw ng bagay na nagkakahalaga ng 100,000,000. Maaari kitang ipakulong sa anumang oras. Hindi. 100,000,000 ang halaga nito. Elfie, tawagan mo ang pulis, sabihin mo may magnanakaw sa bahay. Nagnanakaw ng mahalagang bagay. Ito, 100,000,000 ang halaga nito. Ano ito? Ji-Jang, ito ang aking sekretong stock ng instant noodles. Mahal, gutom na gutom lang talaga ako. Hindi kung sinasabi mong, ang bagay na ito, ay ganoon kamahal, hindi ko na ito kakainin, okay? Libo-libo ang ginagastos mo sa pagkain sa isang araw. Bakit mo pa ito kakainin? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Saan ka galing? Alam mo na pala. Sinusubukan ko lang sanang bigyan ka ng sorpresa. Mga bulaklak para sa'yo. Mga ligaw na bulaklak lang ito, pero pinili ko ang pinakamagaganda. Ay, mahal, alam kong hindi dapat ako lumabas ng mag-isa. Pero huwag kang mag-alala. Hindi na ako ulit. Huwag mo akong lokohin. Pumunta ka lang sa silid aklatan. Ano ang kinuha mo? Ang silid aklatan. Pumasok lang ako para maghanap ng papel. Huwag kang mag-akala ng iba. Anong klaseng papel ang kailangan pang pumunta sa silid aklatan? Matagal akong naghanap sa kwarto, pero wala akong makitang papel. Naghahanap ako ng apat paper. Ang tissue paper ay hindi maganda para sa pagtitiklop. Ano ang sinabi mo? Hawak mo. Napansin kong ikaw ay medyo malungkot nitong mga nakaraang araw. Wala akong masyadong pera. Kaya gusto ko lang magtiklop ng isang bagay. Para pasayahin ka. Ji-Jang, nandito pa ang mga gamit ninyo. Ito ay isang eksepsyon. Mula ngayon sa gabi, huwag ka nang magpagalagala. Nauunawaan ko. Mahal. Ito pong instant noodles. Ginawa ko po ito para sa inyo. Nakita ko po na nagtatrabaho pa kayo ng ganito kaaga. Malamang pagod na rin kayo. Huwag kalimutang kainin ito. Itong si Jilin, kamakailan, bakit parang iba na siyang tao? Paano ba ito laruin? Ito, pangkukulam ito. Ilagay mo ang mga daliri mo sa ilalim at buksan ito. Pagkatapos, pumili ng direksyon at pumili ng numero. Pagkatapos ay makikita mo na ang mensahe sa loob. Silangan. 8 beses. Sek. Kanina, masyado ba akong mahigpit? Sabihin mo sa tagapangasiwa, simula bukas, ibalik ang 5-star meals dito sa bahay, para walang magutom sa kalagitnaan ng gabi. Sige. At may 10,000,000 sa card, ibigay mo sa kanya bukas ng umaga. Opo, Ji-Jang. Alam kong ayaw ninyong kumain ng ganitong klase. Aalisin ko na ito ngayon. Gumising sa isang mansyon. Ang kama na ito.
Ang tanawin na ito. At itong roll. Ito ang buhay. Sandali, ikaw. Ginoong Lin. Ipinahanda ni Ginoong Jiang ang mga damit na ito para sa iyo. Lahat ng ito ay para sa akin. Hay. Hindi. Ako na ang magbibihis. At saka, ito ang panggastos na pera na inihanda ni Ginoong Jiang para sa iyo. 10 milyon ang kabuuan. Magkano? Naku po. Ang totoong puso ay kapalit ng totoong ginto. Kapag nag-asawa ka ng mayaman, hindi ka na kailangang magtrabaho. Literal na pinapalo ako ng asawa ko, ng pera sa mukha. Niloloko niya ako. Mahal. Mahal kita. Talagang, ayaw niyang hawakan siya ng ibang babae. Mahal. Ito bang 10 milyon para sa akin talaga ito? Kung ibibigay mo ito sa akin, hindi mo na ito mababawi. Sa hinaharap, huwag kang magbigay ng mga regalong parang bata. Sige, tama na. Salamat. Salamat. Ginoong Jiang, Ginoong Lin, handa na ang hapunan. Ayaw mo. Siyempre gusto ko, ang paborito kong pagkain ay talagang siopao. Hindi ko lang inasahan na makikita ko sila rito, sa ating mansyon. Palaman na alige. Gusto mo pa rin ba? Hindi na. Hindi ganoon. Mahal. Ang ganda ng siopaw at simpleng lugaw ay dahil sulit ang bayad sa kanila. Hindi ba't ito ay pag-aksaya lang ng pera? Kahit gaano pa tayo kayaman, hindi tayo dapat gumastos ng ganyan. Tama ba? Kaya, kakainin mo ba o hindi? Kakainin ko. Sayang naman kung hindi. Sekretarya He, kunin mo ito at ipaprint. Pagkatapos, kunin mo ang report mula sa kotse. Opo, Ginoong Jiang. Mahal, tulungan kita dyan. Ginoong Jiang. Anong problema kay Ginoong Lin? Sabihin mo sa chef, na mula ngayon, dapat mas simple ang mga pagkain sa bahay. Nasaan na yon? Ha? Sino yan? Hindi ko sasabihin sa'yo, tigilan mo ang pagnanakaw. Bakit hanggang ngayon, di ka pa rin natututo? Ako. Ito si Menyupsuan, ang matalik na kaibigan ng orihinal na may-ari. Nadala ko na ang mga gamit. Kung magnanakaw ka ulit, huwag kang magalit kung i-report kita. Ito. Naku po. Swanner. Saan mo nakuha ang ganito karaming pera? Huwag mong sabihin na nagpunta ka at nagbenta. Hoy! Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. May mga mata ka pero di mo nakikita. Pampalamuti lang yan. Di mo ba alam ang trabaho ko? Dito sa loob, nag-ipon kami ng ilang kaibigan at naghulog ng pera. Di ba't nasa ospital ang mga magulang mo? Bayaran mo agad ang mga bill. Ang orihinal na may-ari para may pambili sa sugal. Nagsinungaling pa na may sakit ang mga magulang niya. Ang kapal ng mukha. Pinapadala kita ng isang bagay, at ang bagal-bagal mo. Akala mo ba di kita binayaran? Walang kwenta. Ingat ka, baka tanggalin kita sa trabaho. Station Manager, ihahatid ko na po agad. Paumanhin po. May mga paa ka, di ba kayang kunin mo mismo? Tigilan mo ang pagmamaktol. Ang kulit-kulit mo, makinig ka. Aalis na 6-1Z sa trabaho. Umalis ka na. Shane Z, nababaliw ka ba? Paano na ako mabubuhay? Swanner. Tapos na tayo sa walang kwentang trabahong to. Mula ngayon, pare. Ako ang sasagot sa pagkain mo. Anong ginagawa ninyo? Mahal. Ate,
Nakasalubong ko si Xingzi sa daan. Nagkukwentuhan lang kami. Kailangan kong pumirma ng kontrata sa tanghali. Ikaw na lang kakain ng tanghalian. CJ. Tama, mahal. Kaya nga, nawalan na ng trabaho 6-1er ngayon. Yung allowance na binigay mo sa akin, pwedeng ipahiram ko sa kanya. Pero huwag kang mag-alala, siguradong babayaran niya yon. Pera mo yan. Gastusin mo kung paano mo gusto. Sige, mahal. Swanner, may pera na ang kaibigan mo ngayon. Heto, kunin mo muna ito, ha? Sino ba niloloko ko? Ito, hindi galing sa'yo ang perang ito. Panalo sa sugal, di ba? Aba, edi hindi ko ito pwede tanggapin. Hoy, ang asawa ko ay CEO ng Giant Group. Bilang asawa niya, marami akong baon. Kung ayaw mo, kukunin ko na lang. Hoy, sinong nagsabing ayaw ko? Xingzi. Oo nga pala, kailan kayo nang asawa mo nagbati? Ano, hindi naman talaga kami nag-away. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Tuwing lumalabas ka, hindi ba, kasama si Jiang Yao, nagmalasakit ka ba sa asawa mo dati? Hoy, anong ginagawa mo? Tingnan mo nga. Sabihin ko sa'yo, itong si Jiang Yao ay siguradong masamang balita. Layuan mo na siya mula ngayon. CJ. So, mula ngayon, devoted husband na ang role ko. Sino si Jiang Yao? Hindi ko nga siya kilala. Xingzi. Sa wakas, nagpakalalaki ka na rin. Na pala. Tara na. Ngayon, ang tropa mo ay ipapasarap ang buhay mo. Sakay ka sa motor mo. Hoy, tara na. Hello, Yai. Welcome to S Billiards Club. Ano? Swanner. Ngayon, ikaw ang bahala kung ano gusto mo. Sagot ko. Xingzi. Hindi. Pops. Edi hindi na ako magpapakaporma. Tara. President Joe, Jiang Yao at Jiang Ruizu, sino ang gusto mong makasama? Manager Wang. Tungkol sa pakikipagtulungan sa pamilya Jiang, ikaw ang bahala. Tiwala ko sa'yo. President Siu. Talunan na ang larong ito. Paano kung mag-umpisa tayo ulit? Mister, panalo ka na sa layout na ito. Anong inaantay mo? Ha? Itong bowl lang ito, paano mo mananalo? Ito ay tinatawag na. Hoy, bata. Hindi ko inaasahan na marami kang alam tungkol sa pool. Hindi naman masyado. Naglalaro lang. Hoy, bata. Hindi ko alam kung libre ka para makipaglaro sa akin. Kung mananalo ka, ipapakain kita. Well, libre ako ngayon. CJ. Tira.
Hoy, bata. Mukhang siguradong. Ipapakain kita ngayon. Ginoo, hindi pa tapos ang laro. Ginoo, nakikita mo, ang pagkain na yon ay hindi pa rin mangyayari. Bata. Bata ka pa, pero marami kang alam. Noong nakaraan, pinalayas ako ng bayaw ko. Siguro tinutulungan niya ako para mahalin ako ni Jiang Ruizu. Pagkatapos ng lahat, paano niya ako matatawag na tsaa? Hoy, bata. May trabaho ka ba ngayon? Paano kung magtrabaho ka sa kumpanya ko, mas sulit iyon kaysa sa pagkain? Hindi. Ginoo. Abala na ako sa pag-aalaga ng mga tao. Hindi pa ako handa para magkaroon ng trabaho. Bayaw, kumusta na ang plano? Nahuli mo na ba ang tandang babaeng iyon? At nahila mo na siya? Hindi ba yon ang pangalawang anak ng pamilyang Jiang? Si Jiang Yao? Sino ito? Jiang Yao. Madali lang kitang hanapin. Para sa akin, napakadali lang. Ginoo, anong ginagawa mong naglalaro ng bilyar kasama nitong matabang matandang lalaki? Malapit na ang sign ng ceremony natin. Sa Longsheng Group, umalis na tayo dito. Ikaw, ano nang ibig mong sabihin, umalis tayo dito? Anong matabang matandang lalaki? Mabuting kaibigan ko siya. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ginoo, anong ibig mong sabihin yan? Ano nang ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi ako interesado sa'yo. Umalis ka na. Kung hindi, tutusukin kita ng tako ng bilyar na ito. Itong matandang lalaki. Baka isa siyang spy na pinadala ng ate ko. Kaya pala ayaw akong kilalanin ni Ginoo. Huwag kang mag-alala, Ginoo, na ipadala ko na ang 10 milyon kay Manager Wang sa Longsheng Group. Ang sign ng ceremony mamaya, tayo ang mananaig. Ang ibang tao, kahit ganito na ang edad, umaasta pa rin matapat na aso, nakakatawa. Tumahimik ka. Ikaw ang umaastang aso. Swanner, Ano? Ninong. pakisuyo. Paalisin mo ang taong ito. Sige. Ginoo, Ginoo. Sir, talagang humihingi ako ng paumanhin. Ganyan talaga siya. Hindi niya makontrol ang bibig niya. Ang sign ng ceremony mamaya, tayo ang mananaig. Ay naku. Sir, talagang humihingi ako ng paumanhin. May mga bagay akong kailangang asikasuhin, kaya mauna na ako. Hindi ko inaasahan na ang asawa ng kilalang mayabang na General Manager Jiang ay magiging ganito katapat sa sarili niyang asawa. Talagang humahanga ako. Ikaw, kilala mo ako. Ako si Zhou Ronpeng, CEO ng Longsheng Group. Ginoong Lin Xingyi. Ikinagagalak kitang makilala. Iyon. Ginoong Zhou, hello, Ginoong Zhou. Sosmar Yosef. Hindi ako makapaniwala na nakikipaglaro ako ng business golf sa malaking kliyente natin. Kinumpirma ni Ginoong Zhu na si Manager Wang ay tumanggap ng suhol mula kay Jiang Yao. Ano na ang gagawin natin? Pumunta ka agad sa sign ng venue. Binata, sasama ka ba? Siyempre. Mauna po kayo, Ginoong Zhou. Pilay na ang paa mo. Dapat ba't nasa bahay ka lang nagpapahinga? Anong ginagawa mo dito? Pero, walang saysay ang pagpunta mo dito. Manager Wang, ano na ang naging pasya ng inyong kumpanya tungkol sa proposal ng aming kumpanya? Hoy, hindi mo ba talaga iniisip na ang paghawak mo sa asawa mo ng mahigpit ay nangangahulugang wala na akong magagawa, di ba? Pasensya na. Ang kontrata sa Longsheng Group, ang aming Jianglei Group, ay nakuha na ito. Manager Wang,
ang aming Jiangxi Group ay handang magbigay ng karagdagang 3% kapalit ng partnership na ito. Anong silbi ng mas mataas na alok? Nabigyan ko na si Manager Wang ng buong 10 milyon. Pinatay mo si Lolo. At ikaw mismo ang nagpahamak sa sarili mo. Ikaw mismo ang may kagagawan nito. Dahil mahal ako ni Papa. Hindi ikaw. Hindi lang basta kukunin ang taong pinakamalapit sa'yo. Kukunin ang asawa mo. Kukunin ko ang lahat sa'yo. Sa huli, ang CEO ng Jiangxi Group ay nararapat na maging Mahal. Ginoong Zhao. Hoshino, paano ka napunta kay Presidente Zhu? Well. Mahal, parang, tayong dalawa lang. Kapag pinagtagpo ng tadhana ang mga tao, nangyayari lang talaga yon. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala rito. yung lalaki kanina. Taga Longsheng Group pala siya. Presidente Joe. Presidente Zhu, pahintulot ko na magpaliwanag ako. Kumusta po, Presidente Joe? Ako po si Jiang Yao, ang pangalawang anak ng pamilyang Jiang. Tungkol sa kontrata ng Longsheng Group ngayon, na-secure po iyon. Ng Jiang Group, sa pangunguna ni Jiang Ruizhu. Presidente Jiang, nabigo po akong pamahalaan ng maayos ang mga tauhan ko. Muntik na po akong maging sanhi ng malaking pagkakamali. Presidente Zhu, hindi naman po talaga yon malaking bagay. Basta't, matututo siya sa pagkakamali niya, ayos na yon. Presidente Zhu, kayo mismo ang tumindig para sa hustisya. Para sa Jiang Group, wala po akong nararamdaman kundi pasasalamat. Sa huli, kung napunta ang kontratang ito sa maling kamay, tiyak na magdudulot ito ng hindi kinakailangang pagkalugi para sa Longsheng Group. Jiang Ruizhu. Sinong tinutukoy mong maling kamay? Tatawagan ko na si Papa. Ngayon din, hintayin mo lang. Hello? Bata ka ba? Pag nagkamali ka lang, tatakbo ka tatawag kay Papa. Bayaw. Medyo owa ka na, di ba? Anong Yung peke at plastic mong pag-arte. Binabalaan ba ako ng bayaw ko? Na maging mapagpakumbaba at maingat dahil dehado ako ngayon. Dapat maghintay ako ng tamang pagkakataon at hintayin ang susunod niyang galaw. Bayaw. Ang bait-bait mo sa kapatid ko. Sobrang in love kayong dalawa. Siyempre naman, may sasabihin ako sa'yo. Ipagmamalaki ko ang pagmamahal namin sa harap mo. Gusto kong malaman mo na kaming dalawa ay magkaugnay. Hindi mo kami mapagwawatak. Binibining Jiang Yao. Ngayon ay ang signing ceremony ng Longsheng Group at Jiang Group. Kung magkakagulo ka pa, papaalisin kita ng seguridad. Hindi ko alam na napakalalim pala ng pagmamahalan ni MS Jiang at ang kanyang asawa para magbayad puri. Ako ay, sa ibabaw ng orihinal ng mga tadhana, magbibigay ng 30% ng tubo sa Jiang Group. Salamat, Yim Zhu. Kung may gusto kang pasalamatan, pasalamatan mo ang batang ito dahil napakagaling niya sa pool. Gabi na, aalis na ako. CJ, Binata. Kung kailangan mo ng anuman o tulong, sabihin mo lang. salamat, Yim Azil. Magkita ulit tayo sa susunod. Ingat, Yim Azil. Mr. Lin. Hindi gusto ni MS Jiang ang malapit na pisikal na contact sa mga tao. Pasensya na, mahal. Ang ginawa ko kanina, pakitang tao lang para kay Jiang Yao. Huwag mo nang isipin. Ano ang ibig sabihin ng kutsa? Ibig sabihin, underwear. Umuwi na tayo. Ako na ang magmamaneho. Mahal, malamang pagod na pagod ka ngayon. Hayaan mong ako ang mag-ayos ng kama mo.
tungkol sa nangyari ngayon. Salamat din sa iyo. O ano ba yan? Mahal, pamilya tayo. Huwag kang magpakapormal. Wala yun. Pasok ka. Buksan mo at tingnan. Alam ko na, kapag kasama kita, laging may pakinabang. Ah! Mahal, Ngayon, ikaw at ako ay nakasuot ng magkaparehong underwear. Ngayong gabi, maaari kang matulog dito. May sasabihin ako sa iyo. baka naman. Magaganap na ang isang himala. Sige na. Anong ginagawa mo? May aircon ang kwarto. Magbihis ka na. Isuot mo. Pasensya na. Bukas, gusto tayong umuwi ni Lola. Alam ko, hindi mo masyadong gusto si Lola. Pero ngayon, pwede ka bang sumama sa akin? May sakit ba si Lola? Paano mo nalaman? Mahal, mula nang ikinasal tayo, hindi mo pa ako inanyayahang umuwi. Bigla mo na lang akong inaaya ngayon. Ibig sabihin, may sakit si Lola, di ba? Kaya, sasama ka ba o hindi? Siyempre hindi ako pwede. Mahal, isipin mo, ako, mula nang ikinasal tayo, hindi pa tayo nakakauwi para dumalaw sa kanya. Kung bigla tayong dadating, mabubulyawan talaga ako. Di ba kailangan kong maghanda ng regalo ng maaga? Marami akong biniling food supplements. Huwag mo nang isipin yun. Ang mga food supplement ay hindi pwedeng regalo. CJ, mahal, sandali lang, hintayin mo ako. Mahal, may sakit si Lola, pero hindi siya naghihirap. Kapag tayo ay magbibigay ng regalo, hindi dapat masyadong mahal. Kailangan bigay mula sa puso. Heto. Dear, ano sa tingin mo sa litratong ito? Medyo. Hilaw pa ang Photoshop skills ko. Mahal, kanina nung pumasok ako sa study, nakita ko sa loob, puro litrato lang ni Lolo at Lola. Wala man lang, isang litrato nating dalawa. Kaya nagpakapal mukha ako. At gumawa ng isa sa Photoshop. Mahal, nag-a-assume lang ako. Kung ayaw mo, pwedeng iba na lang ang ibigay natin. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Ang pagbibigay nitong litrato. Makakatulong ba talaga to? Siyempre naman. At saka, kailangan ko rin namang magpanggap kasama mo, mahal. Para gumaan ang loob ng mga matatanda. Magpanggap. Isipin mo na lang, ang mga matatanda, gustong-gusto ang masayang pamilya. Ngayong may sakit si Lola. Para hindi siya mag-alala. Di ba kailangan nating magpanggap na sobrang in love tayo? Para hindi na siya mag-alala sa akin, di ba? Eksakto, hindi lang hindi mag-aalala, baka mas lalo pang gumaling sa saya. Tapos, ano pa ang kailangan nating gawin? Ang paghawak-hawak lang ay hindi sapat. Kailangan din nating maghalikan, magyakapan yung mga sweet na yon. Maghalikan, magyakapan, yung mga iyon. Baby, yung mga bagay na yon para sa atin ay medyo maaga pa. Gabing-gabi na, matutulog na ako. Di ba magpapanggap ka kasama ko? Hala, nakuha na niya sa wakas. Mahal. Gusto ko talagang makipagsabayan. Pagdating natin doon, sigurado, magkasama tayong titira.
Natatakot ako baka malaman ni Lola. Kung hindi tayo mag-practice ngayon, maubusan tayo ng oras. Sige, mahal. Kaya tumabi ka na. Huwag, mahal. Anong ginagawa mo? Hindi ba't sinabi kong naka-on ang aircon? Hindi ba pwedeng giniginaw lang ako? Lagi kang may sagot sa lahat. Alam ko na. Mahal, nagmamalasakit ka pala sa akin. Huwag mo akong hawakan. Exu. Dumating na po si Nagie, Ruoxui at ang iba pa. Lola, ikaw, hintayin pa bang mamatay ang matandang ito? Walang utang na loob na bata. Oh, Lola. Kasama ko si Roxy. Para dalawin ka. Singe, ano nang ginagawa mo rito? Lola, hindi mo alam. Alam ni Roxy, nang magkasakit ka, sobrang nag-alala siya sa bahay. Ipinilit niyang samahan ko siya para dalawin ka. Lola, kumusta ang pakiramdam mo? Ngayon mo lang naalala na magmalasakit sa akin. 2 taon na ang lumipas. Kailan ka ba nakadalaw sa akin mula nang ikasal ka? Lola, ito ang pinakasikat na doktor sa Jiangsheng, bayad na ang fee. Miss ba kita bilang tao? O miss ko ang pera mo? Hindi. Honey, tignan mo naman. Nasaktan mo si Lola. Dali, ibigay mo na. Yung regalong inihanda natin, ibigay mo kay Lola. Lola, anong regalo ang hindi ko kayang bilhin? Mga ganitong bagay lang. Ang daladala nyo para lokohin ako. Ito palang regalo. Ayos din pala. Pero, ito ay litrato noong kailan? Lola. Medyo busy kasi ang asawa ko noon, kaya hindi nakakuha ng pagkakataon na magpa-picture kasama ninyo ni Lolo. Nalungkot siya tungkol doon, kaya pinag-splice ko tayo sa litrato. Sa picture, medyo pangit lang talaga ang gawa ko sa Photoshop. Medyo pangit, sana huwag nyo itong pansinin. Hindi naman pangit. Hindi ko inakala. Singi, napakabait mo pala. Hindi tulad niya. At siya pa naman, ang aking mismong apo. Steward Fang. Maghanda ka ng tanghalian. Lola, sa wakas, nakabalik kami para dumalaw. Dapat ako ang magluluto para sa inyo, para matikman nyo ang galing ko. Ako na ang magluluto ng tanghalian. Singi, marunong ka palang magluto. Lola, hindi ako nagyayabang. Ang Lin sa pangalan kong Lin Sinye, ay... Narito na ang sopas ng manok. Oh, itong sopas. Ang ganda ng itsura. Ginoong Xu. Ang galing sa pagluluto ni Ginoong Lin ay talagang pambihira. Ito ay ganap na katulad ng mga profesional na chef sa labas. Ah, wala yan talaga. Pangatlo lang sa buong mundo. Noong bata ako at walang makain, nag-eksperimento lang ako at natutunan ko. Lola, mahal. Tikman mo, bilis. Ang sarap talaga. Ruoxu. Hindi yun, Lola, ang sinasadya kang pintasan. Sa totoo lang, gusto lang ni Lola na ikaw ay bumalik ng mas maaga at mas madalas para makita ako. Naiintindihan ko, Lola. Na pala, Lola, anong sakit meron ka? Ito. Kailangan mo bang uminom ng gamot pagkatapos kumain? O, ang pangalan ng sakit na ito. Nakalimutan ko. Tungkol naman sa gamot. Naubos ko na kahapon lahat. Nakalimutan kong bumili pa. Kain. Lola, paano mo naman? Hindi ininom ang gamot mo. Pupunta ako. Lola, may sakit ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ate, bayaw. Kayong, narito rin para bisitahin si Lola. Buisit.
Bakit ba itong babae? Parang langaw na hindi mo mapatay. Ayaw talagang umalis. Sandali. Anong ginagawa mo rito? Hindi pa ako nilutuan ng bayaw ko. Bakit siya magluluto para sa matandang bruhang ito? Maliban na lang kung may nilagay ka ba sa sopas? Lola, ayos lang ba ang pakiramdam mo? Sinong nagsabi sa'yo na may sakit ako? Narinig po ito ng tatay ko. Ni hindi mo man lang sinabi sa amin na may sakit ka. Bayaw, ikaw ba ang gumawa ng tinulang manok na ito? May nilagay ka bang espesyal rito? Siyempre naman. Para kay Lola ito. Siyempre, ginamit ko ang pinakamagandang sangkap. Aba, akala ko ba? Lola, dapat mo itong inumin. Ito ang paraan ng bayaw para ipakita ang kanyang pagmamalasakit. Hindi ko kailangang sabihin mo sa akin. Hindi ko kailangang banggitin mo. Malamang alam ng bayaw na hawak ni Lola ang testamento ni Lolo. Kaya nga siya pumunta rito para tulungan ako. Lola, may mga taong iba ang intensyon. Mas mabuting panatilihing ligtas ang mahalagang bagay na yon para walang magkaroon ng masamang ideya. Opo, Lola. Tungkol sa bagay na iyon, naalala ko dahil sa bayaw. Kapag nakuha ko ang testamento, sa hinaharap, ang Jiang Group ay magiging akin. Lola, uminom ka muna. Pagkatapos mong uminom, may itatanong ako sa'yo dahil may sakit ka. Sakaling may mangyari, ang testamento ni Lolo. Jiang Yao, tumahimik ka. May mga bagay na wala kang karapatang magkomento. Nag-aalala lang ako, baka may mangyari kay Lola. Nagmamalasakit lang ako. Maayos naman ang kalusugan ni Lola. Kahit na may mangyari, ano nang kinalaman ng testamento ni Lolo? Lola, kita mo. Sabi ko na nga ba, may mga taong may masamang hangarin lang talaga. Ha, ganun ba? Malamang si Bayaw ay gumagamit ng baligtad na sikolohiya para mapilitan si Lola na ilabas ang testamento. Tapos agad-agad niya na lang kukunin. Ay, tama si Bayaw. Kung ayaw mong itago, ibigay mo na lang kay ate. Hoy, tama si Xiaolin. Tungkol sa testamento ng pamilya Jiang, ano na kinalaman mo dyan? Ha, Ang aming pamilyang Jiang ay hindi kailanman kikilala sa'yo. Gago ka. At gusto mo pa ang testamento. Panaginip lang yan. ganyan na nga ang lagay mo. Ayaw mo pa ring isuko. Ano ba? Gusto mo bang dalhin yang bagay na yan sa libingan mo? Jiang Yao, huwag kang magmalabis. Sinasabi ko lang ang totoo. Tama po ba, Lola? Sinong nagsabing may sakit ako? Eh ano? Wala kang sakit. Paano nangyari yun? Hindi naman talaga nagkasakit si Lola. Ginagamit lang namin ang baligtad na sikolohiya para galitin kayo. Miss Yao, wala po talagang sakit si Madam Xu. Steward Fang, itapon mo na sa labas ang walang utang na loob na to. Para sa akin, ang aming pamilyang Jiang ay walang ganitong taong walang utang na loob. Opo, itapon siya. Lola, Lola, Lola. Kain. Lola, yung sakit ninyo. Mahal. Malakas naman talaga ang katawan ni Lola. Gusto lang niyang, mas madalas namin siyang dalawin. Panggap lang yun. Ikaw na naman, Xiaolin. Ang talino mo. Nahalata mo pa nga ang munting panluloko na to. Ruoxu, mahal. Huwag mo akong sisihin. Kung hindi ko ginamit ang paraang ito, sino ang nakakaalam kung kailan kayo babalik? Naiintindihan ko, Lola. Nakakalungkot naman, ganito talaga ang mga magulang. At ang mga lola, syempre. Ruoxu. Ikaw at Siksing. Kumusta na ang relasyon ninyo? Lola. Sa totoo lang sa amin, ang mga bagay ay Lola, mahusay ang takbo ng aming relasyon. Ruoxu. Tungkol sa testamento, sa susunod na ilang araw, pupunta ako sa safe deposit box ng bangko para kunin ito. Lola, ayos lang ba talaga iyon? Ano naman ang problema doon? Ang iyong lolo ay laging inintindi na para sa iyo ito. Ako, ang matandang ito, ay nag-iingat lang nito para sa iyo. Ganoon ba? Oh, Ruoxu.
Sa tingin ko, ang Xingye na ito ay talagang mabuting binata. Sobrang nagmamalasakit siya sa iyo. Bakit hindi mo siya papuntahin sa iyong kumpanya sa susunod na ilang araw para tumulong sa iyo? Dito, kumain ka. Mahal, kamusta ang ginawa ko ngayon? Kamusta ang aking pagganap? Sekretarya He, ang posisyon ng Vice-Presidente sa punong tanggapan ay bakante pa ba? Oo, Presidente Jiang. Abala ang negosyo nitong mga nakaraang araw. Kaya mayroong bakanting posisyon ng Vice-Presidente. Interesado ka ba? Ako? Hindi, mahal. Ang pagpapagawa mo sa akin na magpanggap ay isang bagay, pero ang gawin akong vice-presidente, parang medyo, hindi angkop, hindi ba? Sa tingin ko, tama lang naman. Mula ngayon, ikaw ang bagong Vice-Presidente ng Giant Group. Kung mayroon kang hindi naiintindihan, tanungin mo ako o si Sekretarya He. Mahal, ito. Vice Presidente Lin, may problema ba? Walang problema, walang problema. Ako ang vice-presidente. Nga pala, Mengyuksuan, wala rin siyang trabaho, di ba? Ang posisyon ng marketing manager ay bakante rin. Sabihin mo sa kanya na, pumasok din bukas. Talaga? Yung asawa niya, alam mo yan, Suan, kailangan niya ng pera. Ang sahod natin dito. 50,000 kada buwan. Shanxi. Sa pagitan nating dalawa, ang samahan natin. 50,000 lang ba ang halaga kada buwan? Hindi mo nga yan ibibigay sa aso. Narating na kita, hanggang sa pintuan. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Kung ayaw ng aso, ako na lang. Shanxi, hindi nagkakamali ang kutob ko. Ang pagpapautang ko sa'yo noon ay talagang pinakamagandang desisyon. Sige, tama na ang biro. Tara na, magparehistro muna tayo. Magtatrabaho ka na ngayon. Sige, ayos. Welcome, President Lin, Manager Meng. Suan, mula ngayon, ito na ang iyong workstation. Kaya, masaya ka ba? Mabuti. Napakaganda, ha ha ha. Manager Meng, ako si Xiao na. Inaasahan kong makasama kayo sa trabaho. Ako rin. Si Manager Meng ang pinakabatang manager na nakita ko, ang gwapo. Masaya. Sobrang saya, ha ha ha. Hindi lang yan. Kausap ko ang asawa ko, at bibigyan ka namin ng assistant. Siya ang magtuturo sa'yo. Manager Meng, mula ngayon, ako ang susundan mo. Mag-aral kang mabuti, ha? Ha, mag-aaral ako. Mag-aaral ako, ha ha ha. Ano? Shanxi, nananaginip ba ako? Tingnan mo iyang itsura mo. Kumusta kayong lahat kahit na bago lang ako sa Giant Group? Pero, dati rin akong isang ordinaryong manggagawa. Kung may mga problema kayo, maaari ninyong dalhin sa akin ang mga yon. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na, sisiguraduhin kong maabot ang inyong mga hinaing kay Ijayang. Manager Lin, nakapag-close ako ng deal noong nakaraang buwan na nagkakahalaga ng 3 milyon, pero ang komisyon ko ay 30 dolyar lang. Ang reimbursement ko sa travel noong nakaraang taon ay hindi pa rin nababayaran. At ako, may sakit ang anak ko nitong mga nakaraang araw at ayaw aprubahan ng kumpanya ang leave ko. Magkadampi tayo sa hirap. Maliwanag na nakasaad sa employee handbook na 5% ang komisyon ng empleyado. Ang leave at reimbursement ay dapat maayos basta't susundin ang tamang proseso. Kaya ano, ang problema dito? Si Manager Chen po, kanya kinuha ang lahat ng komisyon. Sabi niya kailangan niyang ihandog para sa buwis. Sa pangalawang anak ng pamilyang Jiang. Ang reimbursement ko rin ay natigil. Ayaw aprubahan ng kumpanya ang leave ko dahil si Manager Chen ang nagpapatrabaho sa akin ng kanyang mga gawain. Naku. Umabot na sa kumpanya ang impluensya ni Jiang Yao. CJ. Lahat ng perang inutang sa inyo, ililipat ko na ngayon sa inyo at tungkol sa inyong mga leave, basta't naaprubahan sa antas ng kumpanya. Lahat yan ay may bisa.
Pero paano naman si Manager Chen? Huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, kami ni Manager Meng ang sasalo sa inyo. Basta't gawin niyo ng maayos ang inyong trabaho. Talagang hindi namin kayong pababayaan. Kilala ko Siksing eh. Nasa posisyon siya ng kapangyarihan ngayon. Kaya niyang gawin ang kahit ano. Bantayan ninyo siyang mabuti nitong mga huling araw. Opo. Lalo na tungkol sa mga empleyado. Ang pagpigil sa komisyon, pagnanakaw ng pondo, panghaharas sa mga katrabaho, iyan ay talagang hindi katanggap-tanggap. Tumigil ka dyan. Mahal, Bakit ka nagpapagalagala sa oras ng trabaho? bumaba lang ako para kumuha ng kape. Para sa mga katrabaho, munting pasalubong para sa lahat. Magtrabaho ka na lang. Ginoong Jayang, yung nawala noong nakaraang buwan, bumalik na si Ginoong Wang. Kakaklose lang niya ng deal na nagkakahalaga ng 280 milyong piso. Ginoong Jayang, noong huling pinapunta mo ako sa business trip, hindi ako pumayag, pero naisip-isip ko na ngayon. Pupunta na ako. Sinabi lang sa akin ng anak kong babae na gusto niyang magtrabaho sa ganito kagandang kumpanya pagkatapos niyang grumaduar. Tara na, mga kasama. Magaling ang trabaho ninyong lahat. Magdiriwang tayo ngayon. Dahil nakapag-close ako ng unang deal ko, ilibre ko kayo ng kape. Salamat, Ginoong Lin. Ginoong Lin, parang superhero na siya. Mahal, para sa'yo itong tasa. Sige, handa na ako. Simulan na ang papuri. Binili mo ito gamit ang pondo ng kumpanya? Mahal, itong kape ay hindi naman ganun kamahal. Bakit ko pa kailangan ng pondo ng kumpanya? Ano ba ang tingin mo sa akin? Oh, siya nga pala, mahal. Yung Manager Chen na yon, ang sama talaga ng ugali niya. Hindi lang niya binabawasan ang komisyon at reimbursement ng mga empleyado. Para kay Jiang Yao, ayaw pa niyang i-approve ang leave nila. Buti na lang ako ay nakaalam ng maaga. Inilipat ko sa kanila ang pera at in-approve ko ang leave nila. Kung hindi, magkakagulo ang Jiang Group. Ano ang ginamit mo para ilipat ang pera? Mahal, yung card na binigay mo sa akin. Yun. Ang paglilipat ng walang pahintulot ay tax evasion. Pandaraya sa buwis. Gusto mo bang makulong ako? Ay, hindi, mahal. Hindi ko alam. I-audit ang lahat ng bayad ng kumpanya. Ang anumang hindi pa nababayarang komisyon ay dapat maibigay ka agad. Opo. At saka, ibabalik ang pera mo sa account mo. Salamat, mahal. Tara na. Malubhang nilabag ni Chen Jiang ang patakaran ng kumpanya. Siguraduhing imbestigahan ito ng husto mamaya. Opo. At saka, magkano ba ang komisyon para sa deal sa Longsheng Group? Ang kabuuang kontrata ay 3 bilyon. Batay sa rate ng komisyon ng empleyado, dapat ay 30 milyon. Maghanda ng black card. I-credit ang kontrata ng Longsheng Group kay Lin Xingye. Hindi ko inakala kailanman na noong huling punta ni Kuya sa bahay ni Lola, ang totoo niyang pakay ay para pasukin ang Jiang Corporation mula sa loob. Ngayon, basta't magtutulungan si President Lin at kami mula sa loob, naniniwala ako na mapabagsak natin ang Jiang Corporation ngayong araw. Magaling ang ginagawa mo nitong mga nakaraang araw. Ang posisyon ng General Manager ay mapupunta sa iyo. Salamat, Yinmer Jiang. Lahat tumingin kayo rito. Ito ang pangalawang anak ng Jiang Corporation, si Jiang Yao. Siya rin ang magiging presidente ng Jiang Corporation sa hinaharap. Bigyan natin siya ng palakpakan. Nakakailang talaga. Dumating na ang kahihiyan. Kayong dalawa ang tunay na kahulugan ng nakakailang. Jiang Yao, anong ginagawa mo rito? Ikaw, bagong salta. Umupo ka na. Bingi ba kayong lahat? Ikaw pala si Manager Chen. Iminumungkahi kong bantayan mo ang tono ng iyong pananalita. Pareho lang ang antas natin dito. Ikaw. Bakit ka pa mag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang ito? Kapag dumating na si Kuya, magpapakumbaba rin sila. Kuya, Vice-Presidente ka na pala ng Jiang Corporation. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Baka naman gusto mong magpakita ng autoridad sa harap ng mga kasamahan mo, kaya ayaw mong magpakita ng pagmamahal sa akin. Kuya, nakikita nila ako at hindi man lang bumati. Pag-alitan mo sila, bilisin mo. CJ. Halika rito.
Kung may sasabihin ka sa kanya, diretsuhin mo na. Nandito ako para sa'yo. Naka-on ang mikropono. Miss Jiang Yao, ito ang kumpanya ni na Jiang Ruoksoy at Emir Jiang. Maawa ka, umalis ka na rito. Akala mo ang galing-galing mo na. Yung $300 na komisyon ay ayaw mo na. Pasensya na po. Naipadala na ni Gi Jiang ang bagong komisyon. Pero ikaw sa kabilang banda, Manager Chen, lihim mong itinago ang komisyon ng isang empleyado. Hindi kita pinapagbayad para dito, kaya swerte ka na. Mas mabuti pang, umalis ka na rito. Bayaw, di ba sabi mo, kapag naging vice-presidente ka na, aaminin mo na ako. Bakit ko aminin? Ano ang makukuha ko? Dahil puno ka ng kalokohan. O gusto mo munang maging presidente ng Jiang Corp, tapos biglaan mo akong sasabihan. May kabuuang 5 milyon dito. Congratulations sa pagiging VP. Huwag mo akong kalimutan mamaya. Itong 5 milyon ay 100 beses na mas malaki kaysa sa baon na binigay ko sa'yo dati. Masaya ka na? Ako na ngayon ang vice presidente ng Giant Corp. Akala mo ba 5 milyon ay sapat para mapalayas ako? Ha? Jiang, may problema. Nanggugulo si Jiang Yao sa kumpanya. Si President Lin ay kasalukuyang nag-aaway sa kanya. Nasilip mo na ba si Chen Jiang sa paglustay ng pondo ng kumpanya? Nasilip na ang lahat. Kaka-report lang namin sa pulis. Dapat ay, narito na sila anumang minuto. Dalhin mo ako roon ngayon. Ye Jiang, sino bang personal na nagbibigay ng regalo sa harapan? Huwag kang mag-alala, Jilin. Oo nga pala. Ito ay isang dating empleyado na pinanatili ng tatay ko mula sa Jiang Group. Pamilya naman tayong lahat dito. Yelin, inaasahan ko ang iyong gabay. Manager Chen, mukhang kailangan mo akong turuan ng leksyong nararapat. Jiang Yao, anong ginagawa mo rito? Kakasali lang ng bayaw ko sa Jiang Group. Hindi pa siya gamay sa negosyo. Binibrief ko lang siya. Sino bang nagtanong sa'yo? Jilin, ito ang kontratang pinirmahan mo. Kasama ang Longsheng Group. Ang kabuoang halaga ay 3 bilyon. Ang iyong komisyon ay 60 milyon. Pakikuha mo ito. Lahat ito ay akin. Binabati kita, Yelin. Chen Jiang, iminumungkahi kong pag-isipan mong mabuti. Ang iyong testimonya, darating na ang pulis anumang minuto. Umuubos na ang oras. Ye Jiang, ano ang ibig mong sabihin nito? Tumanggap kami ng ulat. Chen Jiang, manager ng Jiang Group, ay pinaghihinalaang nagnakaw ng pondo. Sumama kayo sa amin. Makipagtulungan sa investigasyon. Ye Jiang, tulungan mo ako. Jiang Yao, marami na akong ginawang maruming trabaho para sa'yo. Ngayon, iiwanan mo na lang ako. Chen Jiang, makikooperate ka sa aming investigasyon. Di ka pa alis? Naghihintay ka bang may ipapalayas ako sa'yo? Umalis ka. Desisibo at epesyente. Tunay na kahangahangang babae. Oh, mahal. Ibibigay mo rin sa akin ang komisyon. Ha ha ha. Hoy, tulungan mo akong bantayan ang lahat. Hahanapin ko na ang asawa ko. Mahal, hintayin mo ako. Hoy, hoy, mahal. Ano ba? Oh, sige na. Hindi naman ako gumawa ng mali. Naglaro lang ako ng bilyar kay Ezio. Ang pagbigay sa akin ng kontrata ay isang bagay. Pero ang pagbigay sa akin ng komisyon, hindi ba't medyo? Hindi angkop yon? Akala mo ba masyadong maliit? Hindi. 60 milyon ito. Kung isipin kong masyadong maliit yon, ako'y isang halimaw na sakim sa pera. Dito mahimik ka. Ang lakas ng loob. Well, mahal, dahil ganon ang sitwasyon. Masayang tatanggapin ko. Siya nga pala, mahal, nakakuha lang tayo ng napakalaking kontrata ngayong araw. Wala pa tayong celebration. Pagkatapos ng trabaho, may sorpresa ako para sa'yo. Boss Jiang, simula nang umuwi si Jilin, mula sa opisina pagkatapos ng trabaho, ika-49 na beses mo na ang tiningnan ng cellphone mo. Oh, nga pala, Boss Jiang, sa tingin mo ba'y kinuha ni Jilin ang lahat ng perang iyon, at sugal na naman? Mahigit 10,000 ang kabuoang nagastos. Mukhang si Jilin ay maingat sa pagkakataong ito. Mahal, nasa bahay na ako. Mahal.
Mahal, tingnan mo ang dinala ko para sa'yo. Ano ito? Ito ay ang pinakabagong modelo ng electric wheelchair. Tinatawag nila itong unang sasakyan ng mga kabataan. Napakaginhawa ng bagay na ito at napakabilis talaga. Madali ring i-operate. Nakikita mo ba itong joystick? Itulak mo pa kaliwa at lilingon ito pa kaliwa. Itulak mo pa kanan at lilingon ito pa kanan. Hehe. Itulak mo pa sulong at diretsyo lang ang takbo nito. Sa bagay na ito, kung sasali ka sa 800-meter race, baka hindi na kita maabutan. Isang regalo bilang pagdiriwang. Salamat, mahal, sa pagtulong sa akin na kumita ng aking unang pot of gold. Halika na. Sumakay ka at subukan mo. Mahal, hayaan mong sabihin ko sa'yo, paano ko ba ito gagamitin? Kailangan mo munang. Mahal, Boss Jang, hindi honey, dahan-dahan at kumaliwa. Kaliwa, kaliwa, sa kaliwa. Mahal, yung kung ayaw mo, uwi na lang ako. Uwi na ako. CJ. Di magpakabagal ka. Hintayin mo ako. hindi. Mahigit 10 taon na akong kasama ni Boss Jang. Mahigit 10 taon na. Ngayon, mawawalan na ako ng trabaho. Hoy, hoy, hoy. Okay lang yan. Love, hintayin mo ako. Mahal. Nagsugal ka na naman ngayon? Hindi ko inaasahan na nalaman pala ng asawa ko. Kung magsusugal ka pa sa hinaharap, sa tingin ko ang vice-presidente ng kumpanya ay mapapalitan din sa bandang huli. Hoy mahal, huwag kang mag-alala. Ito ay talagang ang huling pagkakataon. Talagang hindi na ako magsusugal pa. Jang, lottery ticket ito. Ang face value nito ay $10. Ang pinag-uusapan ko ay ang pagsusugal. Sa mesa ng kasino, bakit mo ito ibinibigay? Sa akin, Pero mahal, hindi ako nagsusugal. Huwag kang mag-alala. Sinabihan ko 6-1, kapag talagang nagsugal ako, siya ang unang lalapit para bigyan ako ng flying scissor kick. Hoy, mahal. Ito ay tinatawag na happy encounter. Pagkatapos mong kuskusin, nagdadala ito ng swerte para ipagdiwang ang matagumpay na pagpirma ng kontrata ng kumpanya. Pakiusap. Hoy, may nakuha ako. May nakuha ako. Mahal, tingnan mo. May nakuha ako. Nanalo ako. Nanalo ako. Nanalo ako ng $10. Tiyak na magiging masagana ang kumpanya natin mula ngayon. tapos ka na ba? Oras na para kumain. Mahal, naalala ko lang. Maghintay ka muna sandali dito. Oh, pasensya na at pinaghintay kita, dear. Tinanong ko si Lola. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa ginisang julienne potatoes. Ito, ang specialty kong ulam. Lahat ng ito. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Mahal. Hindi mo ba ito gusto? Hindi. Lolo, walang karne ang ulam na ito. Bakit mo ito gustong-gusto? Mahal kong apo. Mahirap noon ang lolo mo. Ito lang ang kaya. Kung gusto ito ni Lolo, gusto ko rin ito. Mabait na bata. Gusto ko talaga ito. Basta gusto mo. Heto, kung gusto mo, dagdagan mo pa. Mahal, anong ginagawa mo? Wala.
Hello. Si Aulin. Si Tito Zhao mula sa kapitbahay ito. Malakas ang bagyo noong isang araw. Binaha ang bahay niyo. Kailangan mong umuwi kaagad. Ano? Nawala na ang bahay ko. CJ. Salamat, Tito Zhao. Babalik ako agad. Ano nang nangyayari? Honey, umuulan ng malakas nitong mga nakaraang araw, di ba? Yung bahay namin sa probinsya. Binaha. Gusto mo bang umuwi? Pwede kitang samahan. Huwag na tayong umuwi. Sa mahabang panahon, halos hindi ko sila nadalaw. Nakatira ako sa mansion sa syudad. Samantalang sila nasa probinsya. Paano ko haharapin sila? Ito ang pinakamagandang villa sa River City. Kung okay lang sa'yo, dito muna tumira ang mga magulang mo. Honey, hindi ko alam kung paano ka pa sasalamatan. Bakit naman ako mag-aalala? Sobrang saya ko. Ngayong pagkakataon, masasamahan na kita para umuwi. Siyempre naman. Lahat ng ito ay galing sa asawa ko. Gusto kong umuwi at sa harap ng mga magulang ko, ipagmalaki ka. Maaga namatay ang mga magulang ko. Sa sarili kong pagsisikap, sa wakas ay naging isang kolehiyala ako. Yung dating may-ari may mga magulang pero hindi pinahalagahan. Pinabayaan silang tumira sa ganun ng kublihan. Bebe, para sigurado. Pasok muna ako at tingnan. Maghintay ka muna sandali. Hindi ba masama ang relasyon niya sa mga magulang niya noon? Bakit ngayon parang sobrang excited siya? Alainan, maging alerto mamaya. Kung may mangyari man, tawagin mo ako agad para tumulong. CJ, halika. Nanay, tatay, umuwi na ako. Sino ang nasa pinto? Lolo Lin, parang pamilyar ang boses. Parang siksing eh. Huwag mo siyang papasukin. Ang walang kwentang yan, talagang bumalik siya para sa pera. Nanay, tatay, ako ito, Siksinye. Ganito ba kasira ang binto? Sabi ko huwag kang umupa. Si Ogli mula sa baryo para ayusin ang pinto. Tingnan mo ito, ang basura naman ito. Tatay. Nanay. Ikaw, walang kwenta. Binabalaan kita. Huwag kang lalapit. Tingnan mo ang bahay na ito. Guguho na. Kami, talagang wala na kaming pera para sayo. Nanay, tatay, anong sinasabi ninyo? Narito ako para isama kayo. Ang bahay na ito ay iniwan ng iyong lolo. Huwag mo ngang isipin na kunin ito. Hindi. Bakit ko gugustuhin ang bahay nyo? Para saan? Tatay, nanay, ang hirap ng pinagdaanan nyo sa mga nakaraang taon. Ang tagal nating hindi nagkita. Dinala ko para sa inyo ang ilang regalo. Alam ko na, nanalo ka sa sugal. Hindi. Umalis ka rito. Nanay, tatay. Ang anak ninyo, ako ngayon ay ang Vice President ng Giant Group. Sugal, tinigil ko na yon matagal na. Ito ay para sa inyo, isang bagong bahay na inihanda ko. Lipat na kayo agad. Ito na nga pala. Ito na ba ang bahay na binili mo para sa amin? At saka, ikaw pala talaga, ang Vice Presidente ng Jiangxi Group. Kulang tayo sa pisikal na ebidensya, kaya may dala akong saksi, sandali lang. Naku, Roxu. Mahal kong manugang. Tingnan nga kita ng mabuti. Nanay,
Ang tagal na nating hindi nagkita. Mahal, bakit hindi mo ipaliwanag ito kay nanay at tatay na ang mga food supplement at ang bahay ay parehong galing sa'yo? Nabanggit ni Xingye na may problema ang bahay ninyo, kaya hiniling niya sa akin na ayusin ng bagong tirahan para sa inyong dalawa. Umaasa siyang makalipat na kayo. Nanay, gutom na ako. CJ, magluluto ako ng pansit. Tara na, umalis na tayo. Nanay, wala talagang tatalo sa lutong bahay. Kumuha ka pa. Ang sarap. Nga pala, nanay. Hindi naman kailangang magmadali na ibenta itong lugar. Pagkatapos kong kumain, aayusin ko ang pinto, tapos pwede na tayong umalis. CJ, marunong kang mag-ayos ng pinto. Siyempre naman. Ako ang lalaking kayang gawin ang lahat. Ruoksu, ikaw at si Xingye, magkasundo naman kayo, di ba? Nanay, tatay, kami ni Xingye ay maayos naman, huwag kayong mag-alala. Mabuti naman kung ganoon. Nanay, meron ba kayong bawang? Nabalatan na. Heto, nakita mo, ako ang nagbalat para sa'yo. Mahal, tikman mo. Subukan mo. Masarap, di ba? Sige, kain ka na. Heto, tigil na sa pagkain. Malalanta na ang pansit. Anak, ikaw at si Ruoksu, totoo bang nagkabalikan kayo? Di mo na hinahabol yung si Jiang Yao. Ay, nanay. Asawa ko si Ruoksu. Hindi ko siya pwedeng lokohin. Bukod pa riyan, kung hindi kami nagkabalikan. Sasama ba siya sa akin para bisitahin kayong dalawa? Nga pala. Ito ay komisyon mula sa proyekto ng kumpanya ko noong isang araw. 60 milyon ang kabuuan. Heto, nanay, kunin mo. Kayo ni tatay, gastahin niyo kung para saan. Ano? Anak. Nakaraos ka na talaga, anak. Nanay, bakit ka umiiyak? Huwag kang umiyak. Noon, laging humihingi ng pera para magsugal. Kapag hindi namin binigyan, guguluhin mo ang bahay. Akala ko kasi, anak. Tatay. Nanay. Huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, pangako ko, aalagaan ko kayong maayos. CJ, kain na tayo. Ang sama ng trato sa akin ni Kuya noong nakaraan. Malamang sinusubukan niyang maging presidente ng Jiang Group. Tapos, paalisin si Jiang Ruizu. Basta maakit ko lang ang mga magulang ni Kuya. Sa panahong iyon, siya ay tiyak na wala nang dahilan para pagmalupitan ako. Masarap ba, mahal? Kumain ka ng mabuti. Kuya, bayaw, anong ginagawa mo rito? Jiang Yao, ang kulit mo talaga. Saan man ako pumunta, sumusunod ka. Siguro dahil kay Jiang Ruizu, nandito pa rin ang putang iyan, kaya hindi pa rin ako kilala ng bayaw, sa harap mo. Pero, sa harap ng mga magulang mo, kailangan kong magpanggap. Bayaw, ano bang pinagsasasabi mo? Nandito lang ako para bisitahin ang mga magulang natin, di ba? Hindi ba ito yung nanliligaw kay Xiaolin dati? Hipag Jiang Yao. Baka naman, nagsinungaling sa akin si Xiaolin kanina. Tatay, nanay, magandang araw po. Ito po ay para sa inyo, Reg Along dala ko. Mahal, panoorin mo ako mamaya kung paano ko siya ayusin. Tatay, ito po ay espesyal na binili para sa inyo. Kung mapapasunod ko ang tatay ng bayaw, siguradong doble ang epekto. Mukhang overestimate ko si Jiang Yao. Magbigay ng peke, masama na. Plastic pa.
Ikaw siguro si Yaw Yaw, na madalas banggitin ni Xinye. Magandang araw po. Napakamahal ng regalong ito. Huwag na lang. Tatay. Ang relong ito, ay tanda rin ng kabutihang loob ni Jiang Yao. Subukan mo lang. Akala ko na, mahal pa rin ako niyan. Tatay, tanggapin mo na. Tatay, anong pakiramdam? Hindi pa ako nakakasuot ng ganito kamahal. Ang relo na ito, bakit ang gaan? Siyempre, kasi, Dapat nga magaan yon. Lene. Hindi ba ito yung 888 sa Taobao na libre ang shipping? Dinala mo pa ito para lang mapahiya kami. Mark. Anong ibig sabihin nito? Regalo ko lang ito bilang pagpapakita ng nararamdaman ko. Sino nagsabing kailangang mamahalin ang regalo? Pagpapakita ng nararamdaman mo. Ito na ba ang pagpapakita ng nararamdaman mo? Ang laki ng bag, ano kaya ang laman niyan? Nagiging katulad mo na, itong mansanas. Konti na lang ang natitirang pamilya ko. Lin Xingyi. Hindi ba sa tingin mo ay medyo masyado kang mahigpit? Mahigpit, ikaw naman ang unang nagbigay ng peking regalo. Ako ang mahigpit, katawa-tawa. Dahil ba sa tingin ng manong ko ay hindi sapat ang halaga ng regalo ko? Hindi. Kailangan kong magpaliwanag. Manong, ito ay isang maliit na regalo lang para sa pagtanggap. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na makita ko sina nanay at tatay, siguradong magdadala ako ng mamahalin. Sa susunod, wala nang susunod. Aalis na ako, kasama ng mga magulang ko, papunta sa bagong bahay, na binili para sa akin ng asawa ko. Ano? Bahay na inihanda ng ate ko. Tatay. Magpadala ka ng tao mamaya, para linisin ang lahat ng kalat na ito. Oh, tama. Ang kanyang basura, ay hindi na kailangang dalhin, para hindi ito lumabas, at makasakit ng iba. Nawalan na ako ng gana. Nanay, tatay. Asawa, umalis na tayo. Lin Xingyi, bumalik ka rito. Ang ganda-ganda talaga ng bahay na ito. Ruoksu. Ang lugar na ito. Dito na talaga kami titira. Siyempre naman, ang bahay na ito ay para sa inyong dalawa. Makiramdam lang kayo. Di ba, Roxu? Denag. Ay, kailangan kong gumamit ng banyo. Mag-usap muna kayo. Ruoksu. Ikaw at Sixinye, na nagkabati na, ay napakaganda talaga. Noon, kasalanan naming lahat yon dahil hindi namin napalaki ng maayos ang aming anak. Humihingi kami ng paumanhin. Nanay, wag niyo pong ganyan ang sabihin. Mahigit 2 taon na pala kayong kasal. Ngayon, kami, ang mga magulang niyo, hindi man lang nakadalaw sa inyo. Marami na kayong pinagdaanan. Ito ay isang pamanang pamilya mula sa angkan ng mga Lin. Hindi namin ito ibinigay sa batang iyon noon dahil baka maibenta niya sa sugal. Ruoksu, kunin mo ito. Ito. Ruoksu, ano nang pinag-uusapan niyo ni nanay at tatay? Wala lang. Gabing-gabi na. Umuwi na kayong dalawang magsing-irog. Dapat, kami na ni tatay, ang mag-aayos-ayos dito. CJ, magpahinga na kayong dalawa. Hoy, Sayaolin. Halika rito sandali, kailangan kitang kausapin. Naalala ko, bukas ang kaarawan ni Ruoksu. Ikaw, anak, ang sama-sama ng trato mo sa kanya. Noon, ngayon, dapat, siguraduhin mong bibigyan mo siya ng maayos na pagdiriwang ng kaarawan. CJ.
Maligayang kaarawan, Ji Jiang. Secretary He. Ang tagal-tagal mo na sa tabi ko. Ngayon ka pa lang, nagbati sa kinang kaarawan. Paano mo nalaman? Nakaarawan ko ngayon? Ah, may narinig lang ako na nabanggit yun kamakailan. Ji Jiang, may iba pa akong aasikasuhin. Aalis na muna ako. Ano yon? Honey, alam mo ba kung anong araw ngayon? Anong araw? Ngayon ay Thursday na. May vibe ng Ives. Hoy, honey, nag-order ako ng fried chicken para sa team. Nasa common area na. Labas ka mamaya para kumain, ha? Bye. Kahit si Secretary He, alam na kaarawan ko ngayon. Kakaiba. Nasaan si Secretary He? Maligayang kaarawan, President Jiang. Maligayang kaarawan. Mahal, maligayang kaarawan. Humingi ka ng hiling. Lahat ng ito. Ikaw ang naghanda ng lahat ng ito. Siyempre, sa buong mundo na ito, ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Halika na. Tapos na. At pagkatapos, Pagkatapos tayo ay kumain tayo ng cake. Shinzi. Sabi ko sa'yo, yung birthday setup na ginawa ko kahapon. Ang galing, di ba? Swan, ang galing mo talaga. Nagawa mo yan sa loob lang ng 2 oras at hindi man lang nahalata ng misis ko. May galing ka talaga. Nagpapakumbaba lang. Kain na. Swan, kunin mo. Ito yung project commission na ipinangako ko sa'yo. 10 milyon lahat. Binigay sa akin ng misis ko kaninang hapon. Ha? Shinzi. Pare, ngayon, hindi talaga ako nagkukulang sa pera. Ikaw na lang ang magtago nitong pera. Yan ang hindi nagkukulang sa pera. Ha? Sige na. Tanggapin mo na. Hoy, sige na. Kung hindi dahil sa'yo, makakapunta kaya ako sa pool hall. Makikilala ko kaya si Manzu. Ha? Hoy. Hoy, Swan. CJ, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo, pere? Ha? Shinzi. Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Ikaw. Mula noong bata ako. Wala pang taong tumitingala sa akin. Ikaw lang ang taong ganito ka-bait sa akin. Salamat. Shinzi. Ako, tingnan mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko talaga magagawa magpa-hair transplant sa buhay ko. Shinzi. Minsan gusto kong sabihin sa'yo, ang totoo sa puso ko. Pero parang nakaka-cheesy. Pero pakiramdam ko ngayon, ang tamang panahon para sabihin yon. Ako, mag-isa na ko mula pagkabata, sanay na ko sa pag-iisa. Pero iba ka. Basta't nagbabayad ang mga magulang mo ng hospital fees ng maayos, magiging okay talaga sila. Pero, noong panahon na yun, wala na talaga akong lakas. Hindi ko talaga alam ang gagawin.
Naisip ko pa nga. Pagkatapos kitang tulungan sa huling bayad, tatapusin ko na lang ang lahat. Shamesy. Pero hindi ba't nalampasan na natin yon? Ako, si Meng Yushen, ay talagang magsisikap sa hinaharap. Kikita ng pinakamaraming pera, magjojowa ng pinakagwapong babae. Swan, kung may mangyari man sa hinaharap, sabihin mo lang sa tropa mo, sa relasyon natin. Kailangan pa bang magsalita? 2 inumin ang utang mo sakin, hindi pa nga tayo umiinom. Bakit ka umiinom ng ganyan karami? Tumayo ka, uminom ka ng tubig. Mahal, salamat. Ang saya-saya mo. Siyempre naman. Kaarawan ng asawa ko, siyempre masaya ako. Noon, wala akong mga araw na ganito. Gutom ka ba? Lulutuan kita ng instant noodles. Hindi. Huwag kang umalis. Sandali ka pa. Mahal, ulitin ko, ang magkaroon ng asawang kasing ganda, mayaman at maalaga tulad mo, swerte ko talaga. Ang dami mong ininom. Nakasasama yan sa kalusugan mo. Mahal, hindi ka umiinom. Nakakaapekto ang alak. Sa pag-iisip mo, hindi talaga ako umiinom. Pero ang alak ay magandang bagay. Nagagawa nitong sabihin ng mga tao ang mga bagay na hindi nila masabi. Ilabas mo lahat. Mahal, kailan ko maririnig ang totoong nasa puso mo? Ako, Hinanap kita. kumusta po, Ruoksu? Naipasa na sa korte, ang huling habilin ng lolo mo, mabisa na ito kaagad. Salamat po. Ito ang nararapat sa iyo. Nakasaad sa habilin, na ang mga ari-arian ng pamilya Jiang ay mapapasa lamang sa iyo, kasama na ang Jiang Lei Group ni Jiang Yao. Ano? Maaari mo nang bawiin anumang oras ang lahat ng ari-arian ni Jiang Yao. Eldenet, naiintindihan ko po. Ruoksu, hindi pa naman ako ganoon katanda. Para hindi makilala ang tama sa mali. Sinusuportahan kita. Eldenet. Ginoong Jiang, malamang hindi pa alam ni Ginoong Lin tungkol sa opening ceremony at ribbon cutting ng Hope Elementary School. Ipapaalam ba natin sa kanya? Ikaw mismo, pilay ka. At gusto mo pang iligtas ang mga batang iyon, ang dami mong pera, akin na lang para gastusin. Ayaw niya sa mga bata. Huwag muna natin siyang sabihan. Mahal. Magandang umaga. Pupunta ang kumpanya sa Hope Elementary School bukas para sa ribbon cutting ng opening ceremony. Eldenet, magiging busy ako bukas. Pahinga ka na lang. Bakit mo ako papahinahin? Gusto ko naman talaga ng mga bata. Sasama ako sa'yo, tutulong ako ng kaunti. Sigurado ka bang gusto mong pumunta? Naman, mag-order na ako ngayon din, maraming laruan. Hoy, Xuan. Bukas na ang pasukan sa Hope Elementary School. Alam mo ba yung tungkol sa seremonya? Ha? Tulungan mo akong mag-order ng maraming laruan. Gusto kong bawat bata ay makatanggap ng isa. Gets? Tapos na. Bukas ng umaga, alas 6. Huwag kang magpapatulog. Gumising ka ng alas 6. Eh di, magpupuyat na lang ako. Dad, hindi na ako pinakikinggan ni brother-in-law. Ngayon,
Siguro si Jiang Ruizu ang may kinalaman. Siguro yung batang yon. Gusto niyang maagang mabawi ang Jiang Group. Tama ba? Huwag kang mag-alala. Tigilan mo na yan, anak. Nakahanap na ako ng paraan para kay Jiang Ruoxue. Dad, sabihin mo sa akin. Bukas, ang Jiang Group ay magkakaroon ng ribbon cutting sa Hope Elementary. Pagdating ng oras, kailangan lang natin sirain ang reputasyon niya. Lahat ng kanyang pagsisikap ay mawawalan ng saysay. Ginoong Jiang, sa loob ng 1 oras, magsisimula na ang ribbon cutting ceremony. Ruizu, nandito ka na. Xiaohua. Inat, Xiaohua. Salamat po, Mister. Tawagin mo na lang akong Mister. Ganito ba talaga? Tunog ng boses ko para bang matanda na? Hoy, bata. Susunod kapag lalabas ka. Magpatulong ka sa pagtingin kung maayos ang pagkakatali ng sintas ng sapatos mo. Pagkatapos magsimula ang klase, bibilhan kita ng 1 pares ng sapatos na walang sintas. Ruizu, sino po itong Mister? Asawa ko siya. Maaari mo siyang tawaging Mr. Hoshino. Dumating ka rin para bisitahin kami. Binanggit ko ang pangalan mo noon para makatulong sa pagpapatulog sa kanila. Hindi ko inaasahan na ang aking asawa na karaniwang tahimik ay napakalambing pala. Xiaohua. Bakit ba may butas ang gamit mo? Okay lang. Magkakaroon ng donasyon ng eskwelahan. Huwag kang mag-alala sa damit. Mahal, maganda pa naman ang mga damit na ito. Pwedeng tahiin at isuot ulit. Mayroon bang karayom at sinulid dito? Opo, Mr. Lin. Kukunin ko na po. Salamat. Oh, tingnan mo, maliit lang na butas. Mr. Lin. Xiaohua. Kapag tinatahi ko na ito, mamaya, huwag kang gagalaw-galaw, baka masaktan kita. Hindi ako mananagot. Naiintindihan ko, kuya. Mr. Jiang, malapit nang dumating ang mga taga-media. Kailangan pa nating pag-usapan ang speech. CJ. Kuya, baka naman. Sa labas na lang tayo. Mabait talaga si Xiaohua. Mahal, isasama ko muna si Xiaohua sa labas. Magtrabaho na kayong dalawa. Eldenet. Tara na. Halika. Na pala, Xiaohua. Paano mo nakilala si Roxu? Kuya, hindi mo ba alam? Lahat ng estudyante sa eskwelahan na ito ay may sponsor mula kay Roxu. Lahat sila ay may kapansanan. Talaga? Sa susunod na linggo ay ang araw na inayos ni Roxu para sa aking operasyon sa mata. Sa wakas, makikita ko na kung ano ang itsura mo at ni ate. Sa totoo lang. Sinasabi mo, si Roxu ang nag-ayos ng operasyon mo? Siyempre, bawat isa sa amin ay may anonymous na sponsor mula kay Roxu. Lahat ay may pagkakataong maoperahan. Oo nga pala. Kuya, gusto kitang tanungin. Sabi ni Roxu, na kapag gumaling na ang mata ko, gagaling din ang kanyang mga paa. Totoo ba yun? Siyempre totoo yun. Si Roxu. Ginoong Jiang, ang mga taga-media ay dumating na. Dapat ba nating kunin si Ginoong Lin para pumunta rito? Hayaan mo siyang manatili kasama. Ang mga bata muna. Simulan muna ang donasyon para sa kawanggawa. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa seremonya ng pagputol ng laso ng Hope Elementary School na pinangungunahan ng Jiang Group. Susunod, ating tanggapin ang Pangulo ng Jiang Group, si Jiang Ruizu, para magbigay ng talumpati. Salamat sa inyong lahat. Sa pagdalo sa Hope Elementary School, ribbon cutting ceremony. Ngayon ay magsisimula na tayo. Isang pilantropo na, nagpapakain sa dugo ng tao sa pamamagitan ng kawanggawa. Paano ka naglakas loob na ipakita ang iyong mukha sa isang seremonya ng pagputol ng laso ng Hope Elementary School?
Ikaw ang dahilan kung bakit ang aking anak ay hindi nakapagpagamot. Hindi ka talaga isang pilantropo, Jiang Ruoxu. Kumikita ka mula sa Hope Elementary School. Ano ang iyong mga intensyon? Tama yan. Mga kaibigan mula sa press, nais kong ilantad ang lahat ng mga iligal na gawain ni Jiang Ruoxu. Ipadala siya sa bilangguan. Ito ay ang Jiang Groups, seremonya ng pagputol ng laso. Huwag kayong gumawa ng gulo rito. Kung hindi, tatawagin ko ang seguridad. Tigilan mo ang pagpapanggap na makatarungan. Ginamit mo ang pangalan ng kawanggawa para manloko ng mga bayarin sa pag-aaral. Paano ka naglakas loob na umiwas sa buwis at ngayon ay gusto mo kaming paalisin? Tignan niyo mga reporter. Lagi namang tumutulong si Jiang sa mga charity. Paano mo masasabing peke ito? Paano mo masasabing peke ito? Sige. Edi ipakita mo ang ebidensya. Nag-donate ka ba ng pera? O talagang tumulong ka sa mga bata? Hayaan mong lumabas sila at magpatotoo. Ang mga batang iyon, hindi pa lubusang gumagaling. Para sa kanilang kalusugan sa isip at katawan, hindi sila maaaring ilantad sa mga kamera. Si Jiang ay Sek. Tama na iyan. Tama na. Ako ang CEO ng Jiang Lei Group. At si Jiang Yao, ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Jiang. Noong nakaraan, nalaman ko ang tungkol sa mga ilegal na gawain ni Jiang Ruozu. Pero ang hustisya ay laging mananaig. Hindi siya makakatakas sa parusa. Hindi siya makakatakas sa parusa. Ate, dahil sa iyong pag-aatubili na ugali, paano mo mapamumunuan ng maayos ang grupo? Bakit hindi mo nalang ibigay ang kumpanya sa akin ngayon? Huwag mong hayaang masira ang pamana ni Lolo dahil sa iyo. Xingzi. May masamang nangyari. Dinala ni Jiang Yao ang mga magulang sa paaralan para magulo. Sinasabing ginagamit ni Jiang ang charity para sa sariling interes. Xiaohua, hintayin mo ako rito. May asikasuhin lang ako. Babalik agad ako. Pare, tungkol ba ito kay Ruozu? May nangyari ba? Xiaohua, huwag kang mag-alala. Nandito ako, magiging maayos din ang lahat. Pare, kung may nangyari kay Ruozu, gusto ko ring tumulong. CJ. Xiaohua, pero ipangako mo ito sa akin. Huwag mong ipag-alala ang ate mo, ha? Sige. Boss Jiang Ruoxu na walang puso. Ibalik ninyo ang pera panggamot ng anak ko. Ibalik ninyo ang pera panggamot ko. Umalis kayo. Ibalik ninyo ang pera panggamot ko. Umalis kayo. Ibalik ninyo ang pera panggamot ko. Tigilan niyo yan. Mahal, ayos ka lang ba? Mister, pwede nang itigil ang pag-aarte. May paraan na ako ngayon para mabawi ang Jiang Group. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Ang Jiang Group ay palaging sa asawa ko. Binabalaan kita. Ilabas mo ang mga taong ito, ngayon din, o tatawag ako ng pulis. Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Binabalaan din kita. Ilabas mo ang mga tao mo, ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Pulis. Bayaw. Kayong dalawa ang unang naglalaban ng pera. Ang kapal ng mukha mo, natawagan ng pulis ang sarili mong kapatid. Mga kaibigan mula sa press, kumusta? Ako ang asawa ni Jiang Ruoxu, si Lin Xinye. Sinisiguro ko na ang aking asawa ay walang ginawang iligal. Akala mo sapat ang salita mo. Sige, tawagan mo. Ang babaeng ito ay nagnakaw ng pampagamot ng anak mo. Anong ginagawa mo dyan? Xiaohua, ano nang ginagawa mo kasama nila? Halika rito. Tatay, hindi ba't sinabi mo na si Ate Ruozu ay mabuting tao? Bakit ngayon sinasabi mo na masama siya? Xiaohua, umusog ka. May mahalagang bagay na dapat asikasuhin ang tatay mo. Hindi ko hahayaan na apihin ninyo si Ate Ruozu. Ito'y anonymong donasyon ni Ate Ruozu, kaya kami mabilis gumaling. Ito. Ano ang sinabi mo? Napakabata mo pa para magsalita ng ganyang kalokohan. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang nagsinungaling sa amin. Mahal, gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Susuportahan kita hanggang sa dulo. Xiaohua, halika rito. Halika kay daddy. Mga kasama, hayaan ninyong magpaliwanag ako.
Siguro ang babaeng ito ang may kagagawan. Siya ang nagutos sa kanya na sabihin ito. Wala akong ginawang ganyan. Ito ang mga tala ng aking mga donasyon para sa lahat ng estudyante. At ang mga tala ng transaksyon para sa Hope Elementary School. Isinusumpa ko sa pangalan ng pamilya Jayang. Ako, si Jayang Ruoksu, ay kailanman ay hindi gumawa ng anuman na makasama sa inyong sinuman. Ngunit siya, bilang ilehitimong anak ng pamilya Jayang, ano ang kredibilidad ng kanyang mga salita? Enlis Jayang Yao, totoo ba ang sinabi ni Enlis Jayang Ruoksu? Ako. Swinerte ka ngayon. Excuse me, sino po si Gmes Jayang Yao? Ayon sa testamento, kailangan naming ihatid kayo sa korte para asikasuhin ang kaso ng pagbawi ng Jayang Lai Group. Ano? Alinsunod sa huling kagustuhan ni MV Jayang, ang Jayang Lai Group, na dating pag-aari ni Enlis Jayang Ruoksu. Hindi pwede. Jang Ruizu. Huwag mong isipin na matatakot ako sa pag-upa mo ng ilang artista. Enlis Jayang, huwag ninyong pagdudahan ang aming profesionalismo. Jayang Yao, ilang taon ka nang nagtutulungan ni Jayang Shan para agawin ang yaman ng pamilya Jayang. Akala mo ba hindi ko alam? Pero pasensya na at nabigo kita. May testamento si Lolo sa akin. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya Jayang. Anong silbi ng testamento? Nandito ang mga magulang ko. Anong meron ka? Alam ko kung anong meron ka. Isang tatay na taksil, isang nanay na manloloko, at ang nakakadiring pamilyang binuo ninyo. Ikaw. Secretary He. Iulat ang pagtatangka ni Jayang Yao na agawin ang yaman ng pamilya at ang paggulo niya sa ribbon cutting ceremony. Iulat ng totoo sa pulisya. Ipagpatuloy ang ribbon cutting ceremony. Hoy 8. Sana masaya ka dyan. Mahal, ang galing mo, para kang totoong action heroine. Lalabanan kita. Bitawan mo ako. Umalis ka sa akin. Nakatayo ka na. Nakalakad ka na. Ako. Hindi ko alam. Diyos ko, gumaling na ang mga paa ng asawa ko. Huhu. Si Jiang Yao, dating pangulo ng Jiang Lai Group, ay nahatulan sa maraming kaso kabilang ang sadyang pananakit at sentensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo. Ang dating pangulo ng Jiangxi Group na si Jiang Shan at ang kanyang asawang si Yang Yu ay natagpuan patay sa kanilang tahanan sa isang malinaw na kaso ng pagpapatiwakal. Mahal, narito na si Erwang. Pasok na tayo. Huwag kang mag-alala. Wang, kumusta na? Mr. Jiang. Ang iyong binti ay wala namang anumang pinsala mula sa labas sa simula pa lang. Tungkol naman sa kung bakit ito bumalik sa normal, pangunahing dahilan ay, nalutas mo ang iyong panloob na hidwaan. Dagdag pa, sa isang kritikal na sitwasyon, sumigla ang iyong lakas. Kaya simula ngayon, magiging normal na ba akong tao? Tanong ko lang sa'yo, isang bagay na dating pinaniniwalaan mo ng buong puso. Maaari bang magbago ito? Sa paglipas ng panahon. Sa mas simpleng salita, maaari mo bang magustuhan muli ang isang tao o isang bagay? Binabati kita, Ginoong Jiang. Nalutas mo na ng lubusan ang iyong panloob na salungatan. Mula ngayon, maaari mo nang iwanan ang bagay na ito.
Sigurado ka bang ganito ang gagawin? Hoy, mahal, syempre, sigurado ako. Sabi ng doktor, kailangan kong palakasin ang pagsasanay sa lakas ng ibabang bahagi ng katawan ko. Ito mismo ang kailangan kong gawin. Dahan-dahan lang. Masakit ng kaunti. Sige, tama na yan. Mahal, bakit? Hindi ko nakita si Sekretarya He ngayon? Nag-leave si Sekretarya He at umuwi sa kanilang probinsya. Ah, umuwi siya. Mahal, para saan mo binili ito? Hindi ba't sinabi mo na pagkatapos ng trabaho, magkakaroon tayo ng selebrasyon? Mahal, sa wakas na intindihan mo na. CJ, dagdagan pa natin ng 10 set. Tara na. Hoshino, ang sipag mo nitong mga nakaraang araw. Oh, bakit ka umiinom? Hindi ba't sinabi mo, totoo lang ang sinasabi mo kapag lasing ka? Ngayon, gusto kong magsabi ng totoo. CJ. Salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko talaga matutupad ang huling hiling ni Lolo. Hayaan mong magkwento ako. Noong bata pa ako, si Lolo at si Nanay ay napakastrikto sa akin. Si Tatay lang ang nagdadala sa akin sa isang restoran na iyon. Sa restorang iyon, nakadama ako ng kalayaan. Hindi ko na kailangang mag-alala sa mga patakaran at asal na iyon. Pwedeng-pwede kong kamayin ang steak. Pwedeng uminom ng soda kahit kailan ko gusto. Hindi ko noon naiintindihan kung bakit si Lolo at si Nanay ay napakahigpit sa akin. Pinagbawalan pa nila akong pumunta sa restorang iyon. Akala ko noon, si Tatay lang ang mabait sa akin sa buong mundo. Pero nang maglaon ay nalaman ko, ang manager ng restorang iyon ay ang kabit niya. Hindi. Kayo. Lampas na ang tatay mo. Ginagamit ka lang niyang panangga. Nalaman ko lang nang maglaon. Si Lolo at si Nanay lang ang tunay na nagmalasakit sa akin. Pero, huli na ang lahat. Nang malaman na nagluloko si Jiang Shan, takot sa matataas ang nanay ko. Pero pinilit niyang tumalon. Pero, tapos na ang lahat ngayon. Salamat, Hoshino. Mahal, anong pinagsasasabi mo? Tinulak ko lang ng bahagya, yun lang. Bakit hindi ka pa nakakumot? Hindi ba't sinabi ko sa'yo, naka-on ang aircon? Dear, sabi mo hindi kita pwedeng hawakan. Ako. Taglamig na, giniginaw din ako. Mahal, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi mo ba maintindihan?